We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Bilang na mga nasawi sa heat stroke sa Dagupan City ngayong Abril, umabot na sa 3. Mga paaralan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, nagsuspinde ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Palarong habulan ng biik, manok at pato, inagigiliwan sa San Nicolas, Ilocos Norte. At Let's G at Maki Nature Trip sa Tinggalan, Aurora. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, umabot na sa 3 katao ang nasawi dahil sa heat stroke sa Dagupan City ngayong Abril, ayon yan sa City Health Office. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, bukod sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, binabantayan o tinututukan din ng City Health Office ang kaso ng hypertension at asthma. Bunsod nga yan ng mainit na panahon. Labis ang pagdadalamhati ng kaanak sa pagkamatay ni Norma Daduya, 67 anyos, residente ng Barangay Maluwad, Dagupan City. Namatay si Norma dahil sa cardiac arrest. Ayon sa kanyang kaanak, madalas mahilo at manghina ang biktima. Ang palagi niya lang sinasabi yung nanghihina siya. Yung tuhod niya lang, hindi siya makatayo. Nahihilo ako, yun lang sabi niya. Ayon sa City Health Office, maaring triggering factor ang mainit na panahon sa pagkakaroon ng cardiac arrest. Ngayong Abril, nasa 3 katao na ang nasawi dahil sa heat stroke base sa tala ng CHO. Kaya tinututukan na ng City Health Office ang mga pangunahing sakit dulot ng mainit na panahon tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Bukod dito, binabantayan din ng Health Authority ang kaso ng hypertension at asthma. Sa mga barangay, we have our barangay nurses, barangay midwives na nagmo-monitor din po. Chris, paalala naman ng Health Authority sa publiko na laging magdala ng panangga sa init ng panahon, magdala ng payong at laging uminom ng tubig. Iwasan din ang lumabas ng tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan nararanasan ang matinding init ng panahon. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga paaralan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon nagsuspindi ng klase dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Epektibo ngayong araw, April 23, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Gataran, Cagayan ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bisa ng executive order. Kasunod ito ng tumataas na temperatura o heat index na naitatala ng Pag-asa. Sa Tuguegarao City, umabot ng 43 degrees Celsius ang heat index na maituturing nasa klasifikasyon ng danger. Meron kasi mga concerned barangay official mo, ma'am, na nag-letter po sa amin with regards po sa mga siyente. Medyo mainit talaga yung mga classroom nila, ma'am. And magkakaroon po kasi din po ng dropout. Asynchronous learning modality ang ipinatupad ng mga paaralan at mananatili ito hanggat walang lifting na inaanunsyo. Samantala, bumaba na rin ang level ng tubig sa Kailugan, dulot na matinding init ng panahon. Karamihan po na mga ilog natin, mga tributary rivers natin,
halos wala nang tubig. Suspendido din ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ngayong araw sa Alcala, Cagayan, Pampanga at Angeles City. Wala ring klase at operasyon ngayong araw ang St. John Nepomucene Parochial School ng Cabiao Nueva Ecija dahil sa power interruption. Ngunit balik klase bukas, April 24. Kanselado din ngayong araw ang face-to-face classes sa public schools mula preschool to senior high school sa Dagupan City dahil sa init ng panahon. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Wala nang epekto yung low pressure area sa anumang bahagi ng bansa kaya mas ramdam ang init sa maraming lugar. Lalo't malakas din ang ihip ng easterlies na dahilan ng maalinsangang panahon. Ang heat index posibleng umabot ng 40 degrees Celsius pataas sa iba't ibang probinsya. Base naman sa datos ng Metro Weather, kahit mainit may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Apayao, Kalinga, Cagayan, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija at Aurora. Nasunog ang 6 na bahay sa Dagupan City dahil daw sa napabayaang nakasinding kandila sa altar. Isang grass fire din ang sumiklab sa Isabela habang nasunog naman ang opisina ng Commission on Indigenous Peoples sa Aurora. Tutukan sa report. Kita sa video habang nasusunog ang magkakatabing bahay sa Herrero Perez, Dagupan City. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 20 minuto bago idineklarang fire out. Aabot sa 6 na bahay ang nasunog, 4 ang totally damaged. Sinindihang kandila ang nakikitang sanhi ng sunog. Kasi nag-drop by lang po siya dyan para i-check yung bahay nila. So nagkataon na nung nagsindi siya ng kandila sa altar nila, at may bibili lang sandali sa labas, pagbalik niya medyo may apoy na siyang nakikita doon sa altar. Buti na lang daw at mabilis na nakalabas ang mga magkakamag-anak sa nasusunog na bahay. Nakikitira ngayon sa mga kaanak ang nasa 6 na pamilyang nasunugan. Tanggalin po natin yung mga saksakan ng mga appliances na hindi naman natin ginagamit. Kailangan din po gumamit po tayo ng mga dekalidad na mga saksakan at mga wires sa ating mga electrical connection sa ating mga kabayan, ma'am. Inabot ng hating gabi ang grass fire na sumiklab sa bahagi ng Barangay Carmencita sa bayan ng Delfin Albano, Isabela. Ayon sa Delfin Albano BFP, pasado alas 3 ng hapon nang masunog ang lupain na bahagi ng National Greening Project ng LGU. Mga punlan ng punong Melina at Nara ang nasunog. Sabi ni OIC Fire Marshal SFO3 Reynold Tamayo, inaalam pa sa ngayon ng lawak ng pinsala at kung ano ang pinagmula ng sunog. Naideklara rin ang fire out pasado alas 12 ng gabi. Sa Aurora, bandang 1:00 ng madaling araw kahapon, nang masunog ang opisina ng National Commission on Indigenous Peoples sa Baler. Mabilis na nakaresponde ang mga bombero sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Wala namang nadamay o nasaktan sa sunog. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Nakuha na ng video ang aktwal na pagsagip sa naaksidenteng rider sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto si Razel Simorio. Nakahandusay sa kalsada at duguan ng lalaking ito nang abutan ng mga rescuer. Sa kahabaan ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan, nilapatan ng paunang lunas ang biktima, saka mabilis na isinakay sa ambulansya para madala sa ospital. Ang lalaki sa video, driver ng motorsiklo na sumalpok sa puno ng mahogany. Nagsarili daw po yun na bumangga sa sasakya mahogany tree. Oo, nakita ko nga, maduguan na. Ayon sa Barangay Council, mabilis ang takbo ng rider, batay na rin sa naging salaysay ng ilang bystander. Hindi naman itinuturing na accident-prone area ang lugar, pero dobling pag-iingat pa rin ang kailangan. Yung mga ganyan, paglasing, yun yung ano nila sa pagdadrive. May maliwanag yun, may street light kami doon. Ayon sa pulisya, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng checkpoint sa mga interior road. Paraan din daw ito para mapara at abisuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Maging alerto sa pagmamaneho. Pangalawa po dyan ay maging mahinahon habang nagmamaneho po. Huwag po yung singit ng singit. May mga Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Samantala, kinagiliwan ng mga residente ang kakaibang palaro sa pista ng barangay sa Santa Asuncion sa Nicolas, Ilocos Norte. Sa putikan, isinagawa ang habulan ng biik, manok at pato. Ang biik muntik pang makakyat sa dike pero dumaustos din. Ang manok naman madaling nahuli dahil tila nahilo ng ihagis. Ang mga nahuling hayop ay siya ring premyo ng mga nanalo. Masaya naman ang mga residente sa palaro sa pista ng barangay. Peaceful nature trip na swak na summer getaway at igpasyalin yan sa Dingalan, Aurora. Sa report ni Jeric Pasiliao. Summer getaway na one with nature ang vibe ngayong tag-init. Tara na sa Dingalan, Aurora. And let's beat the heat sa tinaguriang Batanes of the East. Sama na kapuso at ating tuklasin ang natatanging ganda ng Lamaw Cave. Magtampisaw sa malakristal na linaw ng tubig. At silayan ang 360-degree angle ng nakabibighaning tanawin kung saan nagtatagpo ang Sierra Madre at Pacific Ocean. Para marating ang panoramic view, kailangang handa ang tuhod sa humigit kumulang 20 minutong trekking patungo sa 137 meters above sea level na mountain deck. Ang Dingalan po ay para po siyang 3-in-1. Mayroon po kasing bundok sa Dingalan, mayroon pong dagat, pwede kayo mag-swimming at mayroon din pong falls. Ang bayan ng Dingalan ay napalilibutan ng bundok at karagatan na nasa pagitan ng Isabela sa Northern Luzon at Quezon Province sa Southern Luzon. Kaya ang grupong ito na mula pa sa Pangasinan, enjoy sa lahat ng picture-perfect sceneries. So sa Dingalan, makikita mo din naman lahat yung mga kagandahan na dapat makita natin na usually hindi natin napupuntahan. Dahil sa unti-unting nakikilala ang bayan sa natural nitong ganda, may paalala ang ilang lokal sa lugar. Welcome po kayo always po dito sa Bayan ng Dingalan. Pero ito lang po ang lagi po naming pinapaalala sa mga turista na pumupunta po sa Bayan ng Dingalan, leave no trace po tayo. Yung mga plastic nating kalat, wag lang po natin kung saan-saan lang po itapon. Malayo pero hindi mahirap marating, tahimik at malayo mula sa ingay ng kabihasnan, ramdam ang payapang kalikasan sa Dingalan. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang lasing na magsasaka matapos daw na pagsusuntukin ng isang tanod sa Peñarubia, Abra. May detalye si CJ Turida. Patay ang 36 anyos na si Mario Banyo matapos sumunong suntukin ng 3 beses ng tanod na si Renato Cabrillas, 32 anyos sa barangay Patsiao, Peñarubia, Abra. Sa investigasyon ng pulisya, lasing ang biktima at nanghahamon umano sa ilang kalalakihan sa harap ng isang tindahan. Ready suspect nga mang pasipay kumakan yan ha. Yung instead ko mga sumarbing dahito biktima tayo sir ka kamaran na nga mapandanugan dahito yung suspect. Dahito yung suspect based ija istorya na na kahit nga maunahan. Nasaksihan ng barangay chairman ang insidente na napadaan sa lugar. Diyan nga tayo siguro na sa una lang. Madiso nga nagbara ito dyan sa kini darupan na kailang mga nyo pandanugan palak na suday. Dinala pa ng barangay chairman ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sugat sa mukha at pasa sa leeg ang tinamo ng biktima. Sumuko ang suspect sa pulisya. Hindi na siya nagpa-interview sa harap ng kamera pero giit niya. Dinepensahan lamang niya ang kanyang sarili at walang intensyong patayin ang biktima. Hindi matanggap ni Rosalyn ang sinapit ng kanyang kinakasama. Wala raw kalaban-laban ang biktima dahil lasing pero pinagsusuntok pa rin. Kahit justisya. Nakastoy nga napasama kinila kay ko. Amo ka suker nila kay ko kung maawal matindi din ang dangran na ito. Sinampahan na ng reklamong homicide ang suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, isang multi-sectoral rally ang sinagawa laban sa mining operation sa mga kabundukang sakop ng Nueva Vizcaya. Isang petisyon ang inihain ng grupo sa Bayumbong Hall of Justice Regional Trial Court para tutulan ang renewal ng Financial or Technical Assistance Agreement o FTAA para sa 25 years mining operation ng private mining firm sa lalawigan na naaprubahan noong July 2021.
Ayon sa DD for Earth Savers Multi-Purpose Association, wala raw nangyaring konsultasyon sa pagpapatuloy ng open pit mining sa lalawigan. Pangamba nila na isa itong malaking banta sa pagkasira ng watershed sa probinsya. Sabi naman ng Legal Rights and Natural Resources Center, paglabag ito sa Section 96 ng Mining Act of 1995 dahil hindi dumaan sa tamang proseso sa pagbibigay ng permit sa mining operation. Sinisikap naman ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mining firm. Huli ang 5 katao dahil sa iligal na pangingisda sa Dagupan City. Narito ang report. 5 kataong arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Pangasinan Maritime Police Station dahil sa illegal na pangingisda sa bahagi ng Binmali, Pangasinan. Sa isinagawang seaborne patrol operation ng otoridad, isang fishing vessel at motorized bangka ang nahuli sa illegal na pangingisda. Itong huli natin, na-check natin yung kanilang permit wherein nakarehistro sila sa Dagupan pero nagkakandak sila ng fishing sa municipal waters ng Binmali. So, under sa RA 10654. Nakuha sa kustodiya ng mga nahuli ang isang fishing vessel, fishing net, tali at mga nahuling isda na may kabuang halaga ng 1 milyong piso. Habang sa isa pang operasyon, nakuha sa mga nahuli ang isang motorized bangka, fishing net at mga nahuling isda na may kabuang halaga na 265,000 pesos. Paalala naman ng otoridad, bago mangisda, siguraduhing may kaukulang permit at mangisda lamang sa angkop na lugar. Kung wala kang dalang permit dyan, may kusgal dyan, huhuling ka. Yung bangka mo hihilain nila. Bahagi raw ang operasyon ng pinagting na monitoring at pagsasagawa ng seaborne patrol operation ng Maritime Police sa dagat. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang mag-aasin sa Mangaldan, Pangasinan apektado raw sa kanilang trabaho dahil sa mainit na panahon. May detalye si Joan Punsoy. Kilalang Barangay David sa Mangaldan, Pangasinan bilang salt producer sa probinsya. Ang rock salt na nagmumula sa Western Pangasinan, hinuhugasan at niluluto sa kugon. 7 hanggang 8 oras itong niluluto bago makuha ang pino nitong tekstura. Pero apektado rin umano ang operasyon sa paggawa ng asin dahil sa init ng panahon. May adjustment sa oras ng pagluluto lalo na sa oras na tirik din ang araw. Alas 7 hanggang alas 10 lang ako. Mainit. Pag kumukulo na itong asin namin, lumalayo na lang muna kami dyan sa harap ng ugon para iwas sa init. Nakatutulong naman umano ang mainit na panahon sa sapat na supply ng rock salt mula sa Weste. Walang problema sa rock salt dahil doon yung init, yun ang nagpapakuan ng rock salt. Siya yung nagluluto. Tapos sa ipa rin, wala rin problema ngayon pero pag tag-ulan problema na rin. Panahon ng anihan ngayon kaya mayroong sapat na supply ng ipa na ginagamit bilang panggatong sa pagluluto ng asin. Walang paggalaw sa presyo dahil mataas din umano ang presyo ng materyales. Nasa 600 pesos ang kada 40 kilos ng asin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Carla Abellana, Paul Salas at iba pang Kapuso stars dinumog ng fans sa Cabarugis, Quirino. Silipin sa report. Ramdam ang energy ng mga Quirinian sa opening salvo pa lang ng Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Nagsilbing host si Bubay na feel at home kasama ang mga kapwa Ilocano na game ring nakipagkantahan sa kanya. At bago pa man ang performances ng Kapuso Stars, masaya rin ang mga Quirinians na nakipaglaro sa inihandang pakulo ng GMA Regional TV. Tilian ang fans sa harana ni Larkin Castor na bumaba pa sa stage para makantahan ang kanyang fans. Hindi rin maitago ang kilig ng mga kababaihan sa performance ni Carlos San Juan na nakipag-selfie pa with his fans. Mas uminit pa ang gabi sa sizzling hot performance ni Shining Inheritance star Paul Salas.
na nagbigay ng jacket at necklace sa fans. In her sweet and charming voice, kinantahan ni Mikey Quintos ang Quiriñans na nakipag-duet pa sa kanya. It's a lucky day rin sa nakakuha ng giveaway niyang t-shirt. At syempre, inabangan ng manonood ang paglabas ni Widows War star Carla Villana na game din sa pag-entertain sa fans. Happy raw siyang nakikita sila ng personal. Samantala, bukod sa pagmamahal at mainit na pagtanggap ng Quiriñans, plano raw talagang bumalik ng Kapuso Stars ulit sa Quirino para lalo pa itong ma-explore. Mga waterfalls, meron pa silang trekking, spelunking, mga caves. Of course, yung wakeboarding na sanang next time masubukan. If there's a chance, I wanna go camping overnight. Isa sa mga caves. Feeling ko masaya yun. Nag-start na rin po ako magmotor, mag-ride. So why not ikutin dito yung mga places na hindi pa natin nakikita. Gusto ko na mag-try mag-wakeboarding kasi never ko pa na-try yun. Parang gusto ko yung kayak kasi parang yung mga dinadaanan daw ng kayak dito, puro puno. Kasi balita ko nga para mapunta mo din ibang mga lugar dito, kailangan mo magmotor. Ang balita ko dito rin matatagpo ng pinakamasarap na kape. Mala concert naman ang naging pagtatapos ng event sa finale song number ng Kapuso Stars. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang abot sa 20 stalls sa Porac Public Market sa Pampanga. 3 oras tumagal ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Habang inimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog, tinatayang nasa 4 na milyong piso ang halaga ng danyos base sa paunang investigasyon ng Porac Fire Station. Kawalan ng lumalabas sa tubig sa ilang gripo, problema sa ilang barangay sa Dingras, Ilocos Norte. Sundan sa report ni Gab De Luna. Sa gitna ng mainit na panahon, ipinipila ng mga residente ang naglalakihang drum sa kalsada ng Barangay Sulciano, Dingras, Ilocos Norte upang mag-igib. Magdadalawang linggo na raw kasing walang lumalabas na tubig mula sa gripo sa ilang barangay sa bayan. Ang ilan, sa kalsada na mismo naliligo upang masulit ang tubig. Marigatan kam talaga ti danom dito. Mostly dito bagatan, dito Purok 7. Marigatan kami nga talaga. Mula sa deep well na ginagamit na patubig sa sakahan ang pinagkukuhanan nila ng tubig. 2 oras lang ang schedule ng pag-igib ng tubig tuwing may rasyon. Ayon sa mga residente, may nagpunta na raw na kinatawan ng water district sa lugar. Pero wala pa rin daw silang tubig sa gripo hanggang sa ngayon. Nung pumunta ng nung prime water, matagal na yun. Nagpunta dito almost 1 hour lang siguro. Dati na raw na nararanasan ang kawalan ng tubig tuwing tag-init sa nasabing lugar. Pero ngayon lang daw ito umabot sa halos 2 linggo. Dapat kumati prime water, solusyonan dapat si detoy. Tano may maya mo lang, tano deti member consumer da matulungan dapat sit. Tapno ang kaming agregregat ang kamagpuy-puyan. Di ko malam po may andang kat ikanda kam ti schedule kasla kastoy. Nanawagan naman ang mga residente sa agarang solusyon. Paliwanag ng pamunuan ng Dingras Water District. Huwag kayong mag-alala. Gagawa kami ng paraan para yung problema ay malutas na. May ongoing project kami dito sa Barangay Post na may install kami ng 10 horsepower equivalent to 1,000 household ang pwedeng susupply. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kabundukan ng Pangasinan, binabantayan ng otoridad matapos madiskubre ang ilang tanim na marijuana sa bayan ng Aguilar. Tutukan sa report. Nito lamang Marso nang madiskubre ang plantasyon ng marijuana sa kabundukan ng Aguilar, Pangasinan. Agad nagsagawa ng eradication kung saan naabot sa higit 2 milyong piso ang halaga ng mga sinunog na tanim na marijuana. Sa ibang bundok po natin dito sa ating lalawigan ay wala pa po tayo nakikita at mga natatagap na informasyon. Subalit tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin na monitoring and nagkakadag din po tayo ng assessment sa bawat barangay po natin. Hinigpitan pang checkpoint sa mga boundary ng probinsya.
Mula Enero hanggang Abril 15 ngayong taon, 11 drug operations nang sinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. 12 katao ang arestado, karamihan sa kanila mga dayo. Yung mga last na huli po namin is newly identified po na drug personality po ng Mangaldan. Patuloy pa rin po ang pag-monitor po ng ating mga operatiba na nasa Drug Enforcement Unit. Kabilang sa tinututukan ng kapulisan itong mga newly identified drug personalities. Ang ilan sa kanila galing pa raw sa ibang mga bayan. Kaya naman mas pinapalakas at pinapegting itong mga aktibidad nga ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Prioridad din ng Barangay Council ang pakikipagtulungan sa PNP. Kasi para din sa mga kabataan po yan na para sa mga bata na lahat mga estudyante. Kasi mga magulang aburido rin sa pagkayong lalo mga panahon ngayon. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, iba't ibang Phil-Asian cuisines na sinangkapan ng bangus, ibinida ng ilang estudyante sa Dagupan City. Atin tikman sa report ni Claire Lacanilaw. Iba't ibang Filipino-Asian cuisine na sinangkapan ng bangus ang bumida sa bangusin na bahagi ng Bangus Festival 2024 sa Dagupan City. Nagpasiklaban sa pagluluto ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City, kung saan ibinida ang kanilang kakaibang twist sa pagluluto ng bangus. Ilan lamang sa mga inihain ng mga kalahok ang bangus saba sushi, fried noodles with bangus siomai at bangus satay. Ang bangus Dagupan talaga ay marami pwedeng gawing iba-ibang klaseng ibang cuisine natin na magagamit po natin. So ito yung po yung present namin, the Malaysian cuisine. Number 1 na ginamit po namin is bangus po. Tapos po, yung pagluluto naman po, style ng pagluluto namin is from Chinese. Enjoy na enjoy ang mga tumikim sa iba't ibang bangus-inspired Phil-Asian cuisine. Masarap lahat talaga siya, talagang sulit. Bukod sa kompetisyon, nagbahagi rin ng kaalaman sa pagluluto ang ilang naimbitahang chef mula Pampanga, Manila at Boracay. Nais ng lokal na pamahalaan na maipamalas ang world-class na linamnam at sarap ng ipinagmamalaking bangus Dagupan. This could help improve yung sales ng bangus kasi para hindi ka magsawa, you try the new recipe. So yun ang ini-encourage namin na lahat ng mga mothers to try new recipe at their home. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.